Marshall Peak, Kabanata 4153. Trample Flat Small Orchid Palace. Inaasahan din ni Yang Kai ang araw kung kailan na set up ang Nine Heavens Grand Array na ito. Ngunit ngayon, kailangan niyang makahanap ng ilang makapangyarihang lihim na kayamanan. Kung hindi, kahit na nakaset up ang Grand Array na ito, hindi ito magkakaroon ng maraming kapangyarihan. Sa pag-iisip tungkol dito, kailangan niya ng hindi bababa sa isang nagtatanggol na lihim na kayamanan at isang nakakasakit na lihim na kayamanan. At ito lamang ang pinakamababang kinakailangan. Kung mas marami siya, mas malakas ang kapangyarihan ng Grand Array. Duguan na naman siya, napaisip si Yang Kai sa kanyang sarili. Pagkalipas ng ilang araw, sa puwang saing Randing Hanay sa kawalan, isang grupo ng 3 tao ang mabilis na lumabas. Si Yang Kai, ang Lady Boss, at si Yuhi. Sa ibaba, yumuko si Chen Tianfei, Luzo, Go Ziyan, at ang iba pa para paalisin sila. Hahanapin ni Yang Kai ang mga lihim na kayamanan para iset up ang mga mata ng array. Mahihirapan lang niya ang Lady Boss para irekomenda siya sa isang Grandmaster Artifact Refiner. Walang alam si Yang Kai tungkol sa 3,000 Worlds. Hindi niya talaga alam kung saan hahanapin ang ganoong tao. Talagang may ilan sa mga paraisong iyon, ngunit hindi makapasok si Yang Kai sa kanila. Isa pa, baka hindi nila siya matanggap. Sa orihinal, sasama lang siya sa Lady Boss, pero bago umalis, gusto din ng Lady Boss na isama si Yuhi. Hindi naintindihan ni Yang Kai. Gusto niyang iwan si Yuhi para bantayan ang kawalan, ngunit dahil iginiit ng Lady Boss, hinayaan niya ito. Sa kabutihang palad, kahit na mahina ang defensive power ng Voidland, naroon pa rin si Zujiayan. Inutusan siya ni Yang Kai na bantayan ang bahay, kaya hindi niya magawa ang kanyang makakaya. Ngayon na ang kanyang lakas ay hindi pa ganap na nakabawi, kailangan pa rin niya ng mahabang panahon upang umangkop sa mga batas sa labas ng mundo. Ngunit kung talagang lumaban sila, ang isang average na mid-grade Heaven Opening Realm ay tiyak na hindi niya kalaban. Malamang na walang sino mang bulag na maghahanap ng gulo sa kawalan. Una, pumunta sila sa Universal Temple sa walang laman na teritoryo, iniwan ang kanilang tatak ng soul. Sa ganitong paraan, sa hinaharap, maaaring gamitin ni Yang Kai ang Universal Escape Technique para makatipid ng ilang oras. Paglabas mula sa Universal Temple, inilabas ng Lady Boss ang kanyang barko at mabilis na umalis. Matapos dumaan sa ilang malalaking teritoryo, sa araw na ito, pumasok sila sa isang malaking teritoryo. Noon lamang iniligpit ng Lady Boss ang barko. Nandito na tayo, tanong ni Yang Kai. Hindi sumagot ang Lady Boss. Nakangiti lang siyang tumingin kay Yuhi. Medyo namutla ang mukha ni Yuhi habang nahihiyang tumingin sa Lady Boss at sinabing, Elder Sister, ako ang gumawa ng krimen noon. Kung may gustong parusahan si Elder Sister, parusahan mo lang ako. Huwag ay diwit ang iba. Maawa ka sa akin, Elder Sister. Habang nagsasalita siya, luluhod na siya. Lumapit ang Lady Boss para alalayan siya at tumawa. Ano ang iniisip mo? Ano sa tingin mo at kung bakit kita dinala dito? Tumingin si Yuhi sa kanya at sinabing, maaaring ayaw ni Elder Sister na tuparin ang Great Heart Demon Oath na iyon. Heart Demon Oath. Nang marinig ito ni Yang Kai, nagulat siya. Bakit biglang dinala ang Great Heart Demon Oath? Dati, sa Voidland, dahil sa Great Oath of the Heart Demon na ito, si Yuhi ay muntik nang magpakamatay. Buti na lang at napigilan siya ng Lady Boss sa oras. Sa mga araw na ito, ang dalawang magkapatid na babae ay nagkakasundo ng maayos, at walang gaanong pagkakahiwalay. Inakala ni Yang Kai na tapos na ang bagay, ngunit sa sandaling ito, nang marinig niya ang Great Heart Demon Oath, bigla niyang naramdaman na may mali, tumango ang Lady Boss at sinabing, hindi maaalis ang Great Heart Demon Oath, kaya dapat itong matupad. Gayunpaman, may puwang pa para sa negosasyon. Sumama ka sa akin. Habang nagsasalita siya, pinangunahan niya ang daan. Sina Yang Kai at Yuhi ay nagtinginan sa isa't isa at nagmamadaling sumunod. Sa kalagitnaan roon, kinuha ni Yang Kai ang universe map at nalaman na ito ay tulad ng nahulaan niya. Ito ang teritoryo ng Green Light, at sa malaking teritoryong ito, mayroong isang pangkat ng second grade. Iyon ang Green Light Palace ni Yuhi. Ang Green Light Palace na ito ay mayroon lamang isang Heaven Opening Realm Master, si Yuhi, na isang Heaven Opening Realm. Ang iba ay nasa ibaba ng Heaven Opening Realm. Ang dahilan kung bakit naging second grade na pangkat ang Green Light Palace ay dahil si Yuhi ang nangangasiwa dito. Ang dahilan kung bakit wala itong pundasyon ng isang pangkat ng second grade. Gayunpaman, ang teritoryo ng Green Light ay talagang pinangalanan pagkatapos ng Green Light Palace. Ano ang ginagawa ng Lady Boss? Bahagyang nag-alala si Yang Kai, ngunit naramdaman niyang hindi siya dapat gumawa ng anumang bagay na labis. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na sila sa Green Light Palace.
Ito ay bahagi rin ng Spirit Province. Hindi ito masyadong malaki at mababaw ang pundasyon nito. Si Yuhi ay nag-opera dito sa loob ng 1,000 taon, ngunit pagkatapos ng lahat, ang isang puno ay hindi kayang suportahan ang lahat, kaya hindi siya nag-ukol ng labis na pagsisikap dito. Huminto ang tatlo sa labas ng Greenlight Palace, at nagutos ang Lady Boss. Ilabas mo lahat ng tao mo. Kinagat ni Yuhi ang kanyang mapupulang labi at mahinang tumugon, pagkatapos ay sumugod sa Greenlight Palace at di nagtagal na wala. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tingnan ang Lady Boss. Gusto niyang tanungin kung ano ang gusto nitong gawin, ngunit hindi niya alam kung paano magsisimula, kaya matyaga lang siyang maghintay. Pagkaraan ng ilang sandali, lumipad ang mga figure palabas ng Greenlight Palace at sumugod sa ilalim ng pamumuno ni Yuhi. Wala lang sila, 2,000 hanggang 3,000 lang. Ang numerong ito ay medyo malabo para sa isang pangkat na may second grade, ngunit hindi itinatag ni Yuhi ang Greenlight Palace para bumuo ng anumang paksayon, ngunit upang makahanap ng tirahan. Ang mga taong ito ay ang lahat ng mga taong kinuha niya sa paglipas ng mga taon, at walang pagkakaiba sa pagitan nila at niya. Ang lakas ng cultivator na ito ay hindi pantay, at bihira ito kahit sa Emperor Realm. Kinailangan ni Yuhi na gamitin ang kanyang kapangyarihan para protektahan sila para makaligtas sila sa kawalan. Big Sister, inilabas ko na sila. Mahinang sabi ni Yuhi habang nakayuko, mukhang nasa awa ng Lady Boss. Bahagyang tumango ang Lady Boss at dahan-dahang itinaas ang palad. Ang aura ng makapangyarihang kapangyarihan ng mundo ay nagsimulang kumalat. Bahagyang ibinuka niya ang kanyang mapupulang labi at sinabi. Noon, sa labas ng Land of Silang Sun, ang babaeng ito ay nanumpa ng isang pusong demonyong panunumpa. Kung hindi matutupad ang sumpa na ito, walang pag-asa na maabot ang 7th grade sa buhay na ito. Little He, tatapusin ng babaeng ito ang sama ng loob sa iyo ngayon. Habang nagsasalita siya, itinulak niya pasulong ang kanyang balingkinitang palad. Sa pagbagsak ng palad na ito, ang proteksyon na hanay ng Greenlight Palace ay nagsimulang langit-ngit, na parang hindi nito kayang dalhin ng pasanin. Tumigil ka. Anong ginagawa mo? Gustong sirain ng babaeng ito ang tahanan natin. Labanan mo siya. Sa likod ni Yuhi, ang maraming mga disipulo ng Greenlight Palace ay galit na galit at umuungal. Kahit na ang banal na lakas ng Lady Boss ay walang kapantay at ang aura ng 6th grade ay makikita sa isang sulyap, ang mga mata ng maraming cultivator ay namumula, at mukhang ay lalaban nila ito sa kanilang buhay. Sa kabutihang palad, buong lakas silang pinigilan ni Yuhi, kaya walang nangyaring gulo. Tumahimik kayong lahat, saway ni Yuhi. Ang kanyang mga salita ay napaka-epektibo laban sa mga taong ito. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, kahit na sila ay galit pa, hindi sila umimik. Tinitigan lamang nila ng matalim ang Lady Boss, lahat sila ay mukhang gusto siyang kainin. Ang lakas ng 6th grade Heaven Opening Realm ay sumabog, at ang proteksyon na hanay ng Greenlight Palace ay agad na nabasag. Bagamat hindi masama ang kapangyarihan ng array, hindi ito napangasiwaan ni Yuhi. Pagkatapos ng lahat, ang pundasyon ng Greenlight Palace ay masyadong mababaw. Kung hindi, ang proteksyon na hanay ng isang pangkat ng 2nd grade ay hindi sana madaling masira. Sa pagkakawatak-watak ng hanay, ganap na nalantad ang Greenlight Palace. Sa isang pagsabog, bahagyang yumanig ang spirit state kung saan matatagpuan ang Greenlight Palace. Itinaas ng Lady Boss ang kanyang manggas at tumayo roon. Nawasak na ang Greenlight Palace. Little He, dalhin mo sila sa Voidland para mamuhay sa hinaharap. Gayunpaman, maraming tao si Yang Kai, kaya hindi mo kailangang mag-alala na hindi ka masettle. Lumingon ang Lady Boss at nakangiting tumingin kay Yuhi. Sa likod niya, sumabog ang spirit state kung saan matatagpuan ang Greenlight Palace. Mga piraso ng spirit state na nakakalat sa lahat ng direksyon. Sa isang kisap mata, ang malaking Greenlight Palace ay nawala ng walang bakas. Salamat sa iyong kabaitan, Big Sister. Bahagyang namula ang magagandang mata ni Yuhi, hindi dahil nawasak ang kanyang Greenlight Palace, kundi dahil tuluyan nang natanggal ang pagkakatali sa kanyang puso sa sandaling ito. Pumunta ka. Ikinaway ng Lady Boss ang kanyang manggas at pinaandar ang kanyang kapangyarihan upang palibutan si Yang Kai, lumipad sa malayo. Lumingon si Yang Kai at kumaway kay Yuhi. Ang lakas ng 2,000 hanggang 3,000 katao ay hindi pantay, kaya tiyak na mapanganib ang paglalakbay sa Voidland. Gayunpaman, si Yuhi ay isang 5th grade Heaven Opening Realm at nagbukas ng isang mini-universe world sa kanyang katawan. Kaya niyang tanggapin silang lahat, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Ngayon lang naintindihan ni Yang Kai kung bakit pinilit ng Lady Boss na dalhin si Yuhi. Ito pala ang plano niya. Sa buhay na ito, kung hindi ko sisirain ang iyong punong tanggapan, hindi ako asenso sa 7th grade Heaven Opening Realm.
Sa pandinig ni Yang Kai, umalangaw-ngaw ang umiiyak na panunumpa ng Lady Boss. Hindi niya napigil ang tumawa ng hindi sinasadya. Palagi niyang iniisip na ang sumpa na ito ay napaka-seryoso, ngunit ngayon ay tila noong ginawa ang panunumpa, ang Lady Boss ay nag-iwan na ng ilang pahinga. Dahil lang sa pinatag niya ang kanilang punong tanggapan, hindi ito nangangahulugan na kailangan niyang patayin ang lahat. Naisip niya na si Yuhi ay kailangang mamatay para makalaya sa sumpa na ito, kaya't siya ay nakatenterhook ng ilang araw. Ngayon ay tila kahit sa ilalim ng mga pangyayari noong araw na iyon, ang Lady Boss ay walang intensyon na patayin si Yuhi. Ang butas sa panunumpa na ito ay malamang na inihanda para sa ngayon. Kung ang Greenlight Palace ay nawasak, kung gayon ang panunumpa ay wala nang kinalaman kay Yuhi. Bukod dito, kung wala ang Greenlight Palace, si Yuhi ay walang tahanan na babalikan at tiyak na pupunta sa Voidland. Ito talaga ang gusto ni Yang Kai. Kahit na wala ang bagay ngayon, binalak niyang hikayatin si Yuhi na ilipat ang Greenlight Palace sa Voidland, at malamang na hindi tumanggi si Yuhi. Ang Lady Boss ay naroon lang sa tamang oras at ginamit ang Great Heart Demon Oath upang magdagdag ng panggatong sa apoy. Anong nakakatawa, ang Lady Boss ay sumulyap kay Yang Kai ng maluwag. Seryosong sinabi ni Yang Kai. Ang Lady Boss ay isang mabuting tao. Huwag mo akong purihin. Itinaas ng Lady Boss ang kanyang kamay at kinatok siya sa ulo. Agad na tinakpan ni Yang Kai ang kanyang ulo at galit na sinabi. Bakit mo ako sinatan? Hindi maaaring hawakan ang ulo ng lalaki at puwitan ng babae. Malamig na ngumuso ang Lady Boss. Hindi mo pa rin naipaliwanag sa akin ng malinaw ang bagay mo. Ano bang masama kung binatukan kita? Habang sinasabi niya ito, isa pang sipa ang nanggaling sa ilalim ng palda niya. Si Yang Kai ay nahuli at pinalipad sa pamamagitan ng sipa. Galit na galit siya. Babae ka. Sinaktan mo ako nang walang sinasabi. Isa kang baliw na babae. Ang mga mata ng Lady Boss ay kumislap ng malamig na liwanag, at bahagya siyang nagngangalit ng kanyang mga ngipin. Biglang nakaramdam ng kaunting lamig si Yang Kai at hindi niya maiwasang paliitin ang kanyang leeg. Namilog ang kanyang mga mata, at nang gagamitin na niya ang Law of Space para makatakas, ang nakapalibot na kalawakan ay biglang selyado. Ngumiti ng matamis ang Lady Boss. Sa tingin mo bibigyan kita ng pagkakataong makatakas. Hakbang-hakbang, nilapitan niya si Yang Kai. Mabilis na umatras si Yang Kai at seryosong sinabi. Kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo ito ng maayos. Huwag gamitin ang iyong mga kamay at paa. Master, halika muli. Habang nagsasalita siya, iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang bukong-bukong ng Lady Boss. Ito ay mainit at malambot na parang jade, ngunit si Yang Kai ay walang oras upang lasapin ito. Sa halip, nakita niya ang Lady Boss na mabilis na tumalikod at sinipa ang kanyang baba gamit ang kabilang paa nito. Sa kanyang palda na lumilipad, si Yang Kai ay nakakita ng mga bituin at agad na pinalipad. Napuno siya ng kalungkutan at galit. Saglit lang siyang nakasama muli ng Lady Boss, pero 2 beses na siyang nabugbog. Lihim siyang nanumpa sa kanyang sarili na isang araw kapag umabant siya sa Heaven Opening Realm, tiyak na ibabalik niya ang pabor ng 10 ulit, 100 beses. Martial Peak, Kabanata 4154. Kalamidad na gawa ng tao. Galit ka ba? Sa kawalan, lumipad silang dalawa ng magkatabi, hinihimas ng Lady Boss ang ulo ni Yang Kai. Ang mukha ni Yang Kai ay nabugbog at namamaga. Ibinaba niya ang kanyang mga mata at bamantong hininga. Hindi ako mangangahas. Kung ang galit ay kapaki-pakinabang, ano ang silbi ng paglinang? Humalaklak ang Lady Boss. Sinabi ni Yang Kai na may mapait na ekspresyon. Lady Boss, kung may sasabihin ka sa hinaharap, sabihin mo lang. Huwag mo akong saktan. Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang kamay at tinanggal ang kamay ng Lady Boss sa kanyang ulo. Nagpipigil ng tawa ang Lady Boss. Sige, may itatanong ako sa'yo ngayon. Sagutin mo lang ako ng tapat. Siyempre, paulit-ulit na tumango si Yang Kai. Naging mataimtim ang ekspresyon ng Lady Boss, at nagtanong siya. Anong antas ng enerhiya ng fire element ang iyong nililinang? Natahimik sandali si Yang Kai bago sumagot. Dapat ay mas mataas ito sa 7th grade. Hindi may tatago ang bagay na ito. Mula nang ipakita niya ang Golden Crow Casting Sun Divine Technique Aspect sa labas ng Crimson Star City, ang sikretong ito ay hindi nalihim. Ito ay dahil ang mga kondisyon para sa pag-activate ng Divine Technique Aspect ay lubhang malupit. Ang isa ay kailangang nasa 7th grade o mas mataas para magawa ito, at sa pangkalahatan, ang mga nasa Heaven Opening Realm lang ang makakaintindi nito. Sa madaling salita, ang Divine Technique Aspect ay karaniwang eksklusibo sa mga nasa high-grade Heaven Opening Realm. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang mga nasa high-grade Heaven Opening Realm ay tiyak na mauunawaan ang Divine Technique Aspect.
Ang ilang high-grade Heaven Opening Realm Cultivator ay maaaring hindi man lang maunawaan ang mga misteryo sa loob nito sa buong buhay nila. Mula noong sinaunang panahon, ang mga makakaunawa sa divine technique aspect sa Emperor Realm ay kakaunti at malayo sa pagitan. Nang makita ni Zhao Baichuan ang Golden Crow Casting Sun noong araw na iyon, labis siyang nabigla. Sinabi pa niya na sa divine technique aspect na ito, kahit na nasa Emperor Realm lang si Yang Kai, makakalaban niya ang mga nasa low-grade Heaven Opening Realm. Gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng Heaven Opening Realm at ng Emperor Realm? Parang pinagkaiba ng langit at lupa. Ang isang eksperto sa Heaven Opening, kahit na ang pinakamababang first-grade Heaven Opening, ay nag-condense ng lesser cosmos world sa loob ng kanilang katawan at maaaring gumamit ng lakas ng isang mundo. Ang pagpatay sa Emperor Realm ay magiging kasing dali ng pagdurog ng langgam. Sa Emperor Realm, madalas na nagagawa ni Yang Kai na lumaban ng higit sa kanyang cultivation level, ngunit sa Emperor Realm, hindi niya nagawang patayin ang Heaven Opening Realm Cultivator. Ngunit sa divine technique na Dharma Idol, mayroong ganitong posibilidad. Maraming tao ang nakakita ng divine technique Dharma Idol noong araw na iyon. Matapos magsara ang Great Cosmological Realm, tiyak na unti-unting kumakalat ang balitang ito. Mabuti kung hindi magtanong ang Lady Boss, ngunit ngayong nagtanong na siya, natural na walang intensyon si Yang Kai na itago ito. Golden Crow Casting Sun. Humalaklak ang Lady Boss. Narinig ko na ang iyong fire elemental power ay ang Golden Crow True Fire. Ah. Oo, ito ang Golden Crow Primordial Fire. Kinamot ni Yang Kai ang kanyang mukha, nakaramdam ng labis na pagkakasala. Nagtataka ako, saan mo nakuha ang Golden Crow Primordial Fire mula sa Emperor Realm? Tinitigan siya ng Lady Boss gamit ang magagandang mata nito at nagngangalit ang mga ngipin. Kung tama ang pagkakaalala ko, matagal ka nang wala sa 3,000 realms. Ang tanging pagkakataon na nakipag-ugnayan ka sa Golden Crow Primordial Fire ay sa aking unang in. Huwag mong sabihin sa akin na sa oras na iyon ay naabsorb mo ang kapangyarihan ng bangkay ng Golden Crow. Lumingon si Yang Kai sa kanya at pinisil ang isang pangit na ngiti. Namula agad ang mukha ng Lady Boss. Talaga naman, walang sinabi si Yang Kai na maaaring ituring na isang tacit agreement. Nililigawan mo si kamatayan. Ang Lady Boss ay nakaramdam ng isang alon ng matagal na takot. Noong panahong iyon, maraming high-grade Heaven Opening Cultivator ang dumating, at 12 ng mid-grade Heaven Opening Cultivator ang dumating. Talagang may lakas ng loob si Yang Kai na sumipsap ng Golden Crow Primordial Fire sa ilalim mismo ng kanilang mga ilong, at higit sa lahat, nagtagumpay siya. Sa isang mahigpit na ekspresyon, muling sinabi ng Lady Boss, ang Golden Crow Primordial Fire ay napakalakas. Hindi ito masusupol kung walang malakas na wood elemental power. Kung kaya mong sumipsap ng Golden Crow Primordial Fire, hindi ba ibig sabihin na nakondensed mo na ang high-grade wood elemental power bago iyon? Lady Boss, ang galing mo. Nag-thumbs up si Yang Kai sa kanya. Bahagyang kumislot ang mga talukap ng Lady Boss habang bumubulong. High-grade wood element, fire element. Ano pa ba? Ano pa ang nakuha mo sa Great Cosmological Realm? Anong kapangyarihan ang nakondense mo? Earth element, metal element, earth element at water elemental. Matapat na sagot ni Yang Kai. Earth element at water element. Nataranta ang Lady Boss. Paano mo nakondense ang water element kung wala ang metal element? Mahabang kwento. Mayroong isang lihim na pamamaraan na nagpapahintulot sa akin na laktawan ang metal element at i-condense ang water element. Nataranta ang Lady Boss. Ipakita mo sa akin ang iyong earth elemental power at water elemental power. Hindi makatanggi si Yang Kai at maaari lamang i-activate ang earth elemental at water elemental power sa Dowsil. Ang kalasag ng dragon ay agad na nagtagal sa kanyang katawan. Ikinalat niya ang dragon shield at pinaandar ang water elemental power na nakakapagpalamig ng buto. Naramdaman ang kapangyarihan ng dalawang kapangyarihang ito, hindi napigilan ng Lady Boss na huminga ng malalim. Tumaas ang dibdib niya nang bumulalas siya. Pareho silang high grade. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Yang Kai. Gaano katagal ang brat na ito sa 3,000 mundo? Ito ay higit sa 12 taon na lamang, ngunit na-condense na niya ang 4 na high-grade powers. Bagamat mayroong hindi mabilang na mga pagkakataon sa Great Cosmological Realm na nagbigay daan sa kanya na paikliin ang Earth Elemental Power at Water Elemental Power, ang nasabing tagumpay ay hindi maaabot ng hindi mabilang na mga cultivator. Ang bawat cultivator ay hindi pinaikli ang kapangyarihang naghahati sa langit sa magdamag. Sa halip, kailangan nila ng mahabang panahon upang maipan at mamuo. Bukod dito, kailangan din nilang mangolekta ng mga mapagkukunan, na tumagal din ng maraming oras. Sa
Pangkalahatan, ang isang cultivator sa Emperor Realm ay aabutin ng 100 taon mula sa oras na i-condense nila ang Dowsil hanggang sa panahong nagtagumpay sila na maging Heaven Opening Realm. Ang ilan ay tumagal ng daan-daang taon o kahit libu-libong taon. Ang mga maaaring makamit ang Heaven Opening Realm sa loob ng ilang dekada ay lahat ay pinagpala ng langit. Si Yang Kai ay gumugol lamang ng 12 taon upang paikliin ang 4 elements, at lahat ng mga ito ay high grade. Kung ito ay kumalat, walang maniniwala. Gusto mong direktang makamit ang high grade Heaven Opening Realm. Napatingin sa kanya ang Lady Boss. Seryosong sinabi ni Yang Kai. Tama, sa pagsasalita tungkol dito, biglang naisip ni Yang Kai. Lady Boss, may mali ba sa direktang paggamit ng high grade? Sa Great Cosmological Realm, maraming beses na siyang sinubukang hikayatin at pigilan ni Yuhi. Nakipagtulungan pa siya kay Zhu Jiayan para sa pilitang paikliin ang 6th grade metal element para sa kanya at sirain ang kanyang pundasyon. Sa kabutihang palad, pinilit ni Yang Kai si Zhu Jiayan na sumuko. Kahit na may pagkakaiba lamang ng isang baitang sa pagitan ng 6th grade at 7th grade, ito ay isang mundo ng pagkakaiba. Hindi banggitin ang mid-grade at ang high grade, kahit na ang pinakamataas na tagumpay na maaaring makamit sa hinaharap ay iba. Dahil may kinalaman ito sa kanyang kinabukasan, natural na lumaban si Yang Kai. Kung hindi, paano siya nang ahas na saktan ng isang great god tulad ni Zhu Jiayan sa Great Cosmological Realm? Ang pag-uugali ni Yuhi ay nagparamdam sa kanya na may mali, ngunit tinanong niya si Yuhi dati. Walang masyadong sinabi si Yuhi, sinabi lang kay Yang Kai na tanungin ang Lady Boss kapag nagkaroon siya ng pagkakataon sa hinaharap. Ngayong nasa harap na niya ang Lady Boss, natural na gustong maunawaan ni Yang Kai. Natahimik si Lady Boss. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumantong hininga siya. Hindi ko inasahan na magiging ganoon kataas ang iyong ambisyon. Ang direktang paggamit ng high-grade Heaven Opening Realm ay natural na lubhang mapanganib. Ang lakas ng ating Dowsil ay ang pundasyon ng pagdadala ng kapangyarihan ng Yin at Yang at ang 5 elements. Kung mas mataas ang grado ng kapangyarihan, mas malakas ang pangangailangan para sa Dowsil. Kung lumampas ka sa sarili mong limitasyon, maaaring bumagsak ang iyong Dowsil kapag naabot mo ang Heaven Opening Realm. Dapat mong maunawaan ito. Tumanggo si Yang Kai. Paanong hindi niya maintindihan ang ganoong bagay? Gayunpaman, hindi siya nag-aalala tungkol dito. Hindi pa banggitin na ang kanyang Dowsil mismo ay walang kapantay na lakas, at siya ay uminom ng higit sa 100 patak ng Daoyi Divine Water sa Great Cosmological Realm, na nagbigay daan sa kanyang Dowsil na umabot sa mas mataas na antas. Walang problema para taglayin nito ang kapangyarihan ng Yin at Yang at ng 5 elemente ng 7th grade. Ang panganib ng isang Dowsil ay isang natural na kalamidad lamang. Ang pinakamalaking panganib ng direktang paggamit ng high grade ay isang gawa ng tao na kalamidad. Kalamidad na gawa ng tao. Sumimangot si Yang Kai, ipinahayag ang kanyang pagkagulat. Ang Lady Boss ay dahan-daang nagpaliwanag. Ang isang cultivator ng ating henerasyon, pagkatapos na makamit ang Heaven Opening Realm, ay hindi mananatili sa gradong iyon magpakailanman. Maliit na cosmos world sa katawan ng isang tao, ang isang tao ay maaaring magpatuloy na umunlad. Gayunpaman, dahil ang pundasyon ay inilatag, may limitasyon sa lawak ng pagpapabuti. Sa pangkalahatan, pagkatapos ang isang cultivator ay makapasok sa yugto ng Heaven Realm Opening, maaari lamang silang mapabuti sa pamamagitan ng 1 o 2 grado sa karamihan sa tulong ng mga panlabas na puwersa. Anumang higit pa ay karaniwang walang pag-asa. Halimbawa, kung makamit ko ang 6th grade Heaven Opening Realm, magkakaroon ako ng pagkakataon na makamit ang 8th grade sa hinaharap. Ito ang aking limitasyon. Nakamit ni Old Boy ang 5th grade, kaya ang kanyang limitasyon ay ang 7th grade. Siyempre, kung mahahanap mo ang Furnace of Heaven and Earth, ito ay magiging ibang kwento mula sa maihahambing sa mga Heaven Opening Pills na pinino ng mga alchemist. Gamit ang mga Heaven Opening Pills, maaari mong lampasan ang limitasyong ito, ngunit huwag mo itong isipin. Ayon sa mga tala, ang bilang ng beses na mayroon ang Furnace of Heaven and Earth ang nagpakita ay napakakaunti, at sa tuwing ito ay lilito, ito ay haantong sa isang madugong bagyo. Ang ikalawang baitang at 5th grade ay parehong hadlang, dahil ang limitasyon ng 2nd grade ay ang 4th grade, at ang limitasyon ng 5th grade ay ang 7th grade. Ito ang posibilidad ng pagsulong mula sa low grade hanggang sa mid grade, at mula sa mid grade hanggang sa high grade. Kaya naman, sa pangkalahatan, kung may kakayahan ang isang tao, ang low grade ay karaniwang aabot sa 2nd grade, at ang low grade ay aabot sa 5th grade. Ito ay upang bigyan ang sarili ng pag-asa para sa kinabukasan. Tumanggo si Yang Kai. Hindi nakakagulat na umabot si Old Boy sa 5th grade, at gayon din si Yuhi. Sinabi ng Lady Boss.
Iyon ay bahagi ng dahilan, ngunit ang isa pang bahagi ng dahilan ay naabot na nila ang kanilang limitasyon, at ang mga mapagkukunan ng 6th grade ay mahirap hanapin. Ang bawat 6th grade mapagkukunan ay isang kayamanan. Bagamat nagkaroon ng masaganang ani si Yang Kai sa Great Cosmological Realm, wala masyadong 6th grade na mga materyales sa pagbubukas ng langit. Sa karamihan, hindi hihigit sa 100 ang mga ito. Ito ang mga mapagkukunang inagaw ni Che Xing mula sa buong Great Cosmological Realm pagkatapos niya itong monopolyo. Sa pagsasalita tungkol dito, ang Lady Boss ay sumulyap sa kanya ng maluwag. Gusto mong direktang maabot ang 7th grade, kaya nasaan ang iyong limitasyon? Ang 7th grade. Malamig at matatag ang mukha ni Yang Kai. Oo, 7th grade. Bahagyang ngumiti ang Lady Boss. Sino ba ang makakatapat sa ganoong pag-iral? Natatakot ako na kahit ang mga Blessed Land na iyon ay hindi na maupo at manood, di ba? Kapag lumaki ka na talaga, hindi mo ba matitinag ang pundasyon ng kanilang pamamahala sa 3,000 mundo? Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Lady Boss, ang pinag-uusapan mo ay isang kalamidad na gawa ng tao. Bahagyang tumango ang Lady Boss. 36 na Heavenly Paradise at 72 Blessed Lands. Imposibleng maupo sila at manood. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Napakapangangibabaw ng mga nangungunang puwersang ito. Ito ay magiging medyo mahirap. Nakilala niya si Shu Xin at ang iba pa sa Great Cosmological Realm, at sila ay mga disipulo ng Blessed Lands. Pagbalik nila, tiyak na iuulat nila ang lahat tungkol sa Great Cosmological Realm. Pagdating ng panahon, malalaman ng mga mula sa Blessed Lands na siya ay nag-condense ng ilang uri ng mga kapangyarihan sa high grade at naiintindihan ang divine technique. Hindi kaya napakasama ng sitwasyon niya. Marshall Peak, Kabanata 4155. Grandmaster Mafan, mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas, may isang tao na kasing talino mo. Gusto niyang direktang maging isang high-grade cultivator. Nagkaroon siya ng hindi mabilang na mga pagkakataon, at ang kanyang swerte ay lumalaban sa langit. Pinaikli niya ang 6 sa mga puwersa ng Yin, Yang, at 5 elements ng sunod-sunod. Isang hakbang na lang ang layo na niya sa pagiging isang Merito. Bakas sa mga mata ng Lady Boss ang paggunita habang dahan-dahan siyang nagsasalita. At pagkatapos, lumingon sa kanya si Yang Kai. Pagkatapos, ang Lady Boss ay nagpakawala ng mahinang buntong hininga. Kung gayon dahil sa ilang kadahilanan, wala siyang pagpipilian kundi ang maabot ang 5th grade Heaven Opening Realm. Sumimangot si Yang Kai. Ibig mong sabihin na ang huling uri ng enerhiya na naabsorb niya ay isang mapagkukunan ng 5th grade. Marahang tumango ang Lady Boss. Upang maging Heaven Opening Realm, kailangan ng isa na paikliin ang kapangyarihan ng Yin, Yang, at 5 elements sa Dowsil, ngunit kung magkano ang maaaring makamit sa huli ay nakasalalay sa low-grade energy. Tulad ng kung paano ang isang kahoy na bar isles ay maaaring maglaman ng tubig, kung gaano karaming tubig ang ganap na nakadepende sa pinakamaikling tabla. Gaano man kahaba ang iba pang mga tabla, wala itong silbi. Hindi alam ni Yang Kai kung bakit sumuko ang taong iyon sa kanyang magandang kinabukasan at umabot sa 5th grade na may kakayahan sa 7th grade, ngunit maaaring ipagpalagay na ang taong ito ay walang pagpipilian kundi gawin ito. Kung hindi, sino ang handang gumawa ng gayong pagpili? Ang taong iyon. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Yang Kai. Dahan-dahang umiling ang Lady Boss. Naunawaan ni Yang Kai, alam niyang malamang nawala na ang taong iyon. Nagpatuloy ang Lady Boss. Kaya kung gusto mong direktang maabot ang high grade, ang pinakamalaking hadlang ay hindi ang paghahanap ng mga mapagkukunang iyon ng high grade, kundi ang Heavenly Paradise ng 3,000 mundo. Naduraj ang puso ni Yang Kai. Kung totoo ang sinabi ng Lady Boss, hindi magiging madaling harapin ang bagay na ito. Ang mga Heavenly Paradise na ito ay nakatayo ng mataas sa 3,000 na mundo sa hindi mabilang na taon, at ang kanilang mga pundasyon ay nakakatakot. Kung ang isa ay pinuntirya nila, tiyak na hindi sila magkakaroon ng magandang oras. Kung makakasali ako sa isa sa mga Heavenly Paradise na ito. Nanginginig ang puso ni Yang Kai. Marahil ay maaari niyang hiramin ang kapangyarihan ng Heavenly Paradise na iyon para labanan ang pressure na ito. Humalaklak ang Lady Boss. 36 na Heavenly Paradise, 72 Blessed Lands, alin ang gusto mong samahan? Kung sasali ka sa isang ito, paano magiging handa ang isa pang 107? Aling puwersa ang makakatulong sa iyo na harapin napakagulong bagay? Sumimangot si Yang Kai. Maaaring walang sino man sa mundong ito ang direktang makakarating sa high grade. Meron. Tumango ang Lady Boss. Ang mga disipulo ng mga Heavenly Paradise iyon ay likas na may ganitong pagkakataon, ngunit sa kasamaang palad, hindi ka isa sa kanila. Huwag na nating pag-usapan kung gaano kabihirang at kahirap na makahanap ng mapagkukunan ng 7th grade.
Sa mga tuntunin ng individual na talento, mula noong sinaunang panahon, ilang tao na ang direktang nakarating sa high-grade heaven opening realm. Galit na sinabi ni Yang Kai. Pinapahintulutan lamang nila ang mga opisyal na magsunog, ngunit hindi pinapayagan ang mga karaniwang tao na magsindi ng mga lampara. 1,000 taon na ang nakalilipas, sinubukan niyang hikayatin ang taong iyon, ngunit ano ang resulta? Marahang tumanggo si Yang Kai. Sa natitirang bahagi ng paglalakbay, ang Lady Boss ay tila nawalan ng interes na makipag-usap. Nabalot siya ng isang uri ng hindi maipaliwanag na kalungkutan. Walang imak ang dalawa. Sa daan, dumaan sila sa ilang malalaking rehiyon. Sa araw na ito, biglang tumigil ang dalawa sa kawalan. Inilabas ng Lady Boss ang map of the universe at tiningnan ito, pagkatapos ay tumingin sa paligid at mamulong sa sarili. Ito ang dapat na lugar. Pagkasabi nito, naglabas siya ng isang jade pendant at ibinuhos ang kanyang lakas dito. Ang jade pendant ay naging isang stream ng liwanag at lumipad pasulong. Biglang, ang daloy ng liwanag ay tila tumama sa isang bagay at sumabog sa liwanag. Sa ilalim ng liwanag, isang pinto ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Yang Kai. Nagtaas ito ng kilay. Paanong hindi niya malalaman na may nakatagong espasyo dito? Ang palawit ng jade ay dapat ang bagay upang mabuksan ang espasyong ito. Ang paraan ng pagtatago na ito ay napakatalino. Kahit na ang Lady Boss, isang 6th grade heaven opening realm, ay walang makitang anumang mga pahiwatig. Kinailangan niyang gamitin itong espesyal na jade pendant. Hindi maiwasan ni Yang Kai na isipin ang 9 Heavens Array. Kung ang 9 Heavens Array ay naiset up ng maayos, ang kawalan ay ganap na may tatago. Lihim siyang natuwa sa kanyang pinili. Ang sinabi ng Lady Boss sa kanya habang nasa daan ay napagtanto niya na palagi siyang mahihirapan sa hinaharap. Baka ay duwit niya ang kawalan. Sa proteksyon ng 9 Heavens Array, magbibigay ito ng ilang malakas na proteksyon para sa kawalan. Hoy, sinong matandang kaibigan ang bumibisita? Ang gulo. Biglang may mahinang boses na nagmula sa pinto. Tila boses ng isang matanda. Malungkot ang kanyang tono, na nagpapalungkot sa mga tao. Natigilan si Yang Kai. Ang may-ari ng lugar na ito ay medyo kawili-wili. Hindi siya naglagay ng isang aksyon. Pakiramdam niya ay magulo ito kaya diretso niyang sinabi. Hindi siya natatakot na masaktan ang mga tao. Sanay na ang Lady Boss. Nakangiting parang bulaklak, sinabi niya. Master, uwi ka na. Pakibuksan ang pinto. Napatulala si Yang Kai. Paano nagkaroon ng kakaibang pangalan ang may-ari ng lugar na ito? Nakilala ng maligalig na master ang boses ng Lady Boss at napabuntong hininga. Iniisip ko kung sino iyon. Ikaw pala, batang babae. Ha, napakagulo. Pumasok ka. Nang matapos siyang magsalita ay biglang bumukas ang pinto, tumambad ang isang madilim na daanan. Sinenyasan ng Lady Boss si Yang Kai na sumunod. Nanguna siya at pumasok sa daanan. Si Yang Kai ay hindi nang ahas na magantala at sumunod ng malapit sa likuran. Pagpasok pa lang nila sa mundo sa likod ng pinto, isang nakakasilaw na liwanag ang bumungad sa kanila. Hindi maiwasan ni Yang Kai na dulang. Nang tignan niyang mabuti ay hindi niya maiwasang mapatulala. Noong una ay naisip niya na ang mundo sa likod ng pinto ay halos kapareho ng kanyang sariling kawalan, ngunit pagkatapos na makapasok dito, nalaman niyang hindi iyon. Ang espasyo dito ay malawak at walang hangganan. Ang lugar kung saan siya at ang Lady Boss ay nakatayo pa rin sa kawalan. At sa espasyong ito, mayroong 12-12 ng mga bituin. Ang bawat bituin ay napapaligiran ng mga nebula, at ito ay isang marilag na tanawin. Mayroong kahit isang napakalaking, nakasisilaw na sunstar na nagbuga ng nakakapasong liwanag. Ang Sun True Fire ay sumayaw sa ibabaw ng sunstar, na pinupuno ang kawalan ng isang singsing ng apoy. Ito ay simpleng miniaturized na bersyon ng isang malaking teritoryo. Nagulat si Yang Kai nang hindi masabi. Hindi nagulat ang Lady Boss at sinabing. Ang kapaligiran sa mga Blessed Land na iyon ay hindi mabilang na mas maganda kaysa dito. Bukod dito, ang lugar na ito ay ang mga guho ng isang Blessed Land. Kailangan kong problemayan si Grandmaster upang maging ang tanging kahalili niyang Blessed Land. Mga guho ng Blessed Land. Nagulat si Yang Kai. Sinabi ng Lady Boss, 36 na Heavenly Paradise at 72 Blessed Land ay hindi nagbabago. Ang mahabang ilog ng kasaysayan ay gumugulong, ang kaligtasan ng pinakamatibay. Maraming sinaunang Heavenly Paradise ang nawasak at ang mga bagong puwersa ay bumangon. Ang tatlong ito ang libong mundo ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Hindi maiwasan ni Yang Kai na mabigla. Ang mga Heavenly Paradise ang pinakamakapangyarihang puwersa sa mundong ito. Anong uri ng puwersa ang maaaring sirain sila? Ito ba ay isang natural na kalamidad o isang gawa ng tao na kalamidad? Bukod dito, kung ang mga guho ng isang Blessed Land ay napakaganda, ano kaya ang magiging isang tunay na Blessed Land?
Paano naman ang mga heavenly paradise na nasa itaas ng mga blessed land? Gulong-gulo ang isip ni Yang Kai. Naakit ng Sunstar, ang kapangyarihan ng Golden Crow Real Fire sa kanyang katawan ay nagsimula ring gumalaw, na parang gusto nitong tumugon sa kabilang panig. Tara na. Inabot ng Lady Boss at hinawakan ang braso ni Yang Kai, dinala siya patungo sa isa sa mga bituin. Hindi nagtagal, nakita ni Yang Kai ang maligalig na Grandmaster na binanggit ng Lady Boss. Oo naman, matandang lalaki iyon, ngunit may nakakunot na noo sa mukha, na parabang pakiramdam niya ay walang kabuluhan ang buhay at hindi na makapaghintay na mamatay. Ang ikinagulat ni Yang Kai ay bagamat hindi gaanong kamukha ang matandang ito, isa talaga siyang high-grade Heaven Opening Realm Master. Hindi nakaimik si Yang Kai. Hindi niya maiwasang humanga sa Lady Boss sa pakikipagkaibigan sa ganoong karakter. Ang kanyang mga koneksyon ay talagang kamanghamanghang. Binabati ni Junior si Grandmaster. Ang Lady Boss ay masunuri na nagbigay galang. Hindi pa banggitin na ang kanyang lakas ay mababa, mas mababa rin ang seniority niya. Natural na sumunod si Yang Kai at sumaludo. Ang problemadong Grandmaster ay itinaas ang kanyang mga mata at sinulyapan ang Lady Boss, pagkatapos ay mabilis na ibinaba muli ang mga ito, na parabang nakita niya ang pagkilos ng pagtaas ng kanyang mga mata na napakagulo. Tinatamad niyang sinabi, "Little Lan, ilang taon na ba mula noong huli tayong magkita?" Nakangiting sabi ng Lady Boss. "Mga 300 taon. 300 taon. Nagulat ang maligalig na Grandmaster. Hindi ba ibig sabihin na 300 taon nang nakaupo ang matandang ito dito? Hindi nakaimik si Yang Kai. Gaano ba kainip at tamad ang matandang ito na maupo dito sa loob ng 300 taon? Nandito rin ang batang si Ting Yu. Muling sabi ng maligalig na Grandmaster. Kinagat ng Lady Boss ang kanyang mga labi at nakangiting sinabi, "Elder, malabo ang iyong mga mata. Tingnan mong mabuti, hindi siya si Ting Yu." Ang maligalig na Grandmaster ay itinaas ang kanyang mga mata at tumingin kay Yang Kai, na nagtatakang nagsabi. "Hindi, ngunit halos kamukha niya." "Oo, si Ting Yu ay matagal nang wala. Siya ay matanda na at magulo ang ulo." Bumilis ang tibok ng puso ni Yang Kai. Hindi ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang pangalang Ting Yu. Tinawag din ni Yuhi ang pangalang ito sa Land of Lokangson. Pinagsasama-sama ang lahat ng naunang bagay, malabong nahulaan ni Yang Kai na dapat siyang kamukha ng taong ito na nagngangalang Ting Yu, at ang Ting Yu na ito ay dapat na isang napakalapit na tao sa Lady Boss at Yuhi. Marahil ang taong ito ang naging susi sa pagtatalo sa pagitan ng Lady Boss at Yuhi. Sa harap ng Lady Boss, hindi na makapagtanong pa si Yang Kai, kaya napigilan lang niya ang kanyang mga pagdududa. "Bakit mo naman ako pinuntahan sa pagkakataong ito?" Tanong ng magulong Grandmaster, sinabi ng Lady Boss. "Naparito ako upang makita ka upang pinuhin ang mga kayamanan, syempre." "Sabi ko na nga ba? Napakagulo mo." Hindi itinago ng mahirap na Grandmaster ang kanyang paghamak. Hindi ito sineseryoso ng Lady Boss at nakangiting sinabi. "Sino ang humiling sa iyo na maging napakahusay sa pagpino ng mga kayamanan? Sa teritoryong ito ng 3,000 mundo, walang hihigit sa 3 tao ang maaaring ihambing sa iyo." Malamig na bamantong hininga ang mahirap na Grandmaster. "Huwag mong purihin ang matandang ito, hindi ako bibili." Bagamat sinabi niya, ang bahagyang nakataas na sulok ng kanyang bibig ay nagpapakita na gusto niya ito. Pagkasabi nito, tumayo siya, ang payat niyang katawan ay naglalabas ng kaluskos habang bamantong hininga. "Kalimutan mo na, pagkatapos ng napakatagal na pag-upo dito, oras na para bumangon at gumalaw-galaw. Ituturing ko na lang na pampaginhawa sa inip. Little Lan, anong uri ng kayamanan ang pinipino mo?" Nagmamadaling sinabi ng Lady Boss. "Matanda, ang gusto kong pinuhin sa pagkakataong ito ay hindi isang ordinaryong artifact, kundi isang spirit array." Martial Peak, Kabanata 4156. Universe Tempering Art. Mayroong maraming mga uri ng mga lihim na kayamanan, at ang array treasures ay isa sa kanila. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ito ay isang uri ng lihim na kayamanan na espesyal na pino para sa iba't ibang uri ng malalaking array. Sa pangkalahatan, ang anumang lihim na kayamanan ay maaaring gamitin bilang isang array treasure. Hanggat ang disenyo ng malaking hanay ay makatwiran, ang kombinasyon ng lihim na kayamanan at ang malaking hanay ay maaaring makagawa ng isang superimposed na epekto. Gayunpaman, maaari lamang i-activate ang array treasure sa tulong ng malalaking array dahil ang bawat array treasure ay kumonsumo ng malaking halaga ng enerhiya. Ang nag-iisang cultivator ay hindi makayanan at kailangan ng tulong ng malalaking hanay. Sa makatuwid, ang kapangyarihan ng array treasures ay karaniwang mas malakas kaysa sa ordinaryong lihim na kayamanan. Kaugnay nito, nangangailangan ito ng mas maraming mapagkukunan upang makagawa ng array treasures.
Masayang sinulyapan ni Master Troublemaker ang Lady Boss. Gusto mong gumawa ng array treasures. Tumango ang Lady Boss. Walang problema, hanggat maaari mong kunin ang mga materyales na kailangan mo, hindi ka matutulungan ng matandang ito, ngunit dahil tinulungan mo ang matandang ito na gawin ang 3 bagay sa nakaraan, nangako akong gagawa ako ng 3 artifact para sa iyo, naubos na ang 2 pagkakataon noon, kaya ngayon isa na lang ang natitira. Sabihin mo sa akin, anong uri ng artifact ang gusto mong pinuhin? Ngumiti ang Lady Boss. Matanda, gusto kong gumawa ng isang nakakasakit na lihim na kayamanan at isang nagtatanggol na lihim na kayamanan. Mabagal na umiling si Master Troublemaker. Alam mo naman ang panuntunan ko. Huwag maging sakam, batang babae. Sinabi ng Lady Boss, syempre alam ko ang iyong mga patakaran. Maaari kong ipagpalit ang isang pagkakataon para sa isang lihim na kayamanan, ngunit, bigla siyang tumigil sa pagsasalita at ginalaw ang kanyang mapupulang labi para magpadala ng isang lihim na mensahe. Ang ekspresyon ni Master Troublemaker ay walang pakialam sa una, ngunit pagkatapos ay natigilan siya. Tiningnan niya si Yang Kai mula ulo hanggang paa at nag-alinlangan. Pagkaraan ng mahabang panahon, bahagya siyang tumango. Sige, papayagan kita. Pero bata, kailangan mong tandaan na may utang na loob ka sa matandang ito. Sa hinaharap, maaaring hilingin sa iyo ng matandang ito na gumawa ng isang bagay para sa akin. Pagdating ng panahon, hindi ka makakatanggi. Nang marinig ito, alam ni Yang Kai na ang Lady Boss ay dapat nakipagkasundo sa matandang ito, at ang kasunduang ito ay dapat na may kaugnayan sa kanya. Nagtiwala siya sa Lady Boss, kaya agad niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at sinabing, Master, makatiyak ka, iingatan ito ng batang ito at hinding-hindi tatanggi sa hinaharap. Hihihi. Tumawa si Master Troublemaker. Sana maging kumpiyansa ka pa rin pagdating ng panahon. Habang naglalakad, nakarating sila sa isang malaking bulwagan. Sa loob ng bulwagan na ito ay isang malaking pagan na hindi bababa sa 1,000 metro ang taas. Sa paligid ng furnace ay may iba't ibang uri ng lihim na pagsasaayos ng pagpino ng kayamanan, na nakasisilaw na Yang Kai. Naglakad silang 3 sa ilalim ng pagan, kasing liit ng 3 langgam. Ang ibabaw ng furnace ay inukitan ng hindi mabilang na misteryosong mga pattern na tila naglalaman ng Great Daw. Tumangala ang Lady Boss sa pagan na ito at pinuri. Bagaman hindi ito ang unang pagkakataon na nakita ko itong Heaven and Earth Furnace, ito ay talagang misteryoso. Heaven and Earth Furnace. Pangalan ng Master Troublemaker pati na rin ang Heaven and Earth Furnace. Napangiti ang Lady Boss. Syempre hindi ito ang totoong Heaven and Earth Furnace. Sa mahigpit na pagsasalita, ito ay ang mini Heaven and Earth Furnace. Ang Heaven and Earth Furnace ay nilikha ng Heaven and Earth at naglalaman ng lahat ng uri ng mga bagay. Anong uri ng kayamanan ba ito? Ang mga ninuno ni Master Troublemaker ay sapat na mapalad na makita ang totoong Heaven and Earth Furnace, kaya ginamit nila ito bilang isang blueprint at ginugol ang walang katapusang flow ang Time Great Emperor na enerhiya upang likhain itong mini Heaven and Earth Furnace. Pero kahit ganoon, itong mini Heaven and Earth Furnace ay maaari pa ring magpakita ng bakas ng tunay na Heaven and Earth Furnace. Wala pang 100%. Malamig na ngumuso si Master Troublemaker. Kung ang aking mga ninuno ay hindi nagsumikap para sa Heaven and Earth Furnace, paano sila sinamantala ng mga magnanakaw? Sa pakikinig sa kanyang mga salita, tila ito ay dahil sa mini Heaven and Earth Furnace na ito kung kaya't ang Blessed Land ay tumanggi, ngunit iyon ay dapat na matagal na ang nakalipas. Ngunit salamat sa mini Heaven and Earth Furnace na ito, nagawang protektahan ng aking mga ninuno ang Blessed Land na ito. Ang mini Heaven and Earth Furnace talaga ang gumagawa at sumisira sa Blessed Land ito. Pagkasabi nito, inihagis ni Grandmaster Troublemaker ang isang jade slip kay Yang Kai at buong pagmamalaking sinabi. Ang aking sekta ay may kabuuang 1,035 na uri ng array artifacts, tingnan at tingnan kung alin ang gusto mo. Sinalo ni Yang Kai ang jade slip at sinisiyasat ito gamit ang kanyang divine sense, na namangha sa kanyang nakita. Ang iba't ibang array artifact na naitala sa jade slip na ito ay nakasisilaw sa mga mata ni Yang Kai. Ang mga pangalan, function, at uri ng array artifacts ay lubhang nagiba. Ang impormasyon lamang sa jade slip na ito lamang ay isang hindi maisip na halaga ng kayamanan. Hindi maiwasan ni Yang Kai na isipin ang Dividing Heaven. Sa 36 na Heavenly Paradise at 72 Blessed Land, ang Dividing Heaven ay sikat din sa pagdadalisay ng mga artifact. Ang Magnetic Divine Gourd ni Yang Kai ay pinino ni Little Fatty Shuzin. Hindi alam ni Yang Kai kung alin ang mas malakas sa pagitan ng Dividing Heaven at ng Blessed Land ito. Napakahirap pumili ng Secret Art o isang defensive artifact mula sa higit sa 1,000 uri ng array artifacts.
Tiningnan ito ni Yang Kai at naramdaman niya na ito ay mabuti, pagkatapos ay tiningnan iyon at naramdaman din na ito ay mabuti. Para sa isang sandali, ito ay mahirap pumili. Hindi siya hinimok ni Grandmaster Troublemaker at tumabi lang at naghintay ng tahimik. Sa huli, hindi na nakatiis ang Lady Boss at kinuha ang Jade Sleep. Pagkatapos suriin ito, sinabi niya, Heavenly Luo Umbrella and Heaven Punishing Sword. Tumanggo si Yang Kai at sinabing, kung gayon, itong dalawa. Makahulugang ngumisi si Grandmaster Troublemaker. Kakailanganin ng maraming mapagkukunan para mabuo ang dalawang bagay na ito. Kinuyam ni Yang Kai ang kanyang mga kamao at sinabing, pakilista ang mga kinakailangang mapagkukunan, Grandmaster. Tumanggo si Grandmaster Troublemaker at naglabas ng isa pang Jade Sleep, ipinadala ang kanyang Divine Sense dito. Pagkaraan ng ilang sandali, inihagis niya ito kay Yang Kai. Tiningnan ito ni Yang Kai at kumunat ang noo. Hindi ganoon karaming mapagkukunan ang kailangan, ngunit hindi niya nakilala ang marami sa mga ito. Hindi rin niya nakilala ang marami sa mga kayamanan na kanyang ninakawan mula sa Great Cosmological Realm. Ito ay medyo awkward. Sa madaling salita, kahit na mayroon siyang isang uri ng mapagkukunan, hindi niya ito alam. Walang magawa, hihilingin lamang ni Yang Kai ang Lady Boss at makipagtulungan sa kanya na isa-isang kunin ang mga kinakailangang materyales mula sa kanyang small sealed world. Noong una, walang pakialam si Grandmaster Troublemaker, ngunit habang naglalabas si Yang Kai ng parami, hindi niya maiwasang maging bahagyang maantig. Meron ka rin itong Brilliant Black Platinum. At kasing laki ito ng wash basin. Thirst, halos maubos na ang Demon Silang Iron. Hindi mahanap ng matandang to noon. Saan mo nahanap? Emperor Grade Paradise, ito ay isang pambihirang bagay. Ang piraso ng Emperor Grade Paradise na ito ay malamang na 10,000 taong gulang, tama. Sa tuwing may ilalabas si Yang Kai, maaaring pangalanan ito ni Grandmaster Troublemaker, na nagpapakita kung gaano siya kaalam. Namangha din si Grandmaster Troublemaker sa background ni Yang Kai. Hindi niya maisip na ang isang maliit na Emperor Realm Master ay maaaring magkaroon ng napakaraming magagandang bagay. Saan nanggaling ang batang ito? Nagmana ba siya ng legacy ng isang Divine Emperor? Ang low-grade Heaven Opening Artifact ay maaari lamang tawaging True Monarch, ang mid-grade Heaven Opening Artifact ay maaaring tawaging Heaven Monarch, at ang Divine Emperor ay exclusive sa high-grade Heaven Opening Artifacts. Habang tumitingin si Grandmaster Troublemaker kay Yang Kai, mas nagulat siya. Natural, hindi siya ilantad ng Lady Boss at ngumiti lang ng mahina. Makalipas ang mahigit isang oras, ang mga materyales sa harap ni Yang Kai ay nakatambak na parang bundok. Sa pagtingin sa mga bagay sa harap niya, napakamot ng ulo si Yang Kai at sinabing, may mga bagay pa rin na kulang. Nakolekta niya ang higit sa 80% ng mga materyales sa listahan, ngunit hindi niya mahanap ang natitirang 20%. Bagamat binigyan siya ng Great Cosmological Realm ng malaking ani, may ilang bagay na hindi niya mahanap, kaya wala siyang magawa. Tinanong ng Lady Boss, matanda, mayroon ka ba sa mga bagay na ito? Si Grandmaster Troublemaker ay mukhang mapagbantay at ngumuso. Ano, gusto mo bang samantalahin ang matandang ito? Ngumiti ang Lady Boss at sinabing, syempre hindi ko sila kukunin ng librere gaya ng nakikita mo, si Yang Kai ay may napakaraming bihirang bagay na maaari mong ipagpalit sa kanya. Sa pinakamasama, siya ay mahihirapan. Inilibot ni Grandmaster Troublemaker ang kanyang mga mata at bahagyang tumanggo. Iyon ay mas katulad. Sa sandaling iyon, ang dalawa ay nakikipagpalitan sa isa't isa, kasama ang Lady Boss na tumulong sa gilid at nakikipagtalo sa Grandmaster Troublemaker. Pagkatapos ng ilang oras, lahat ng mga materyales ay natipon. Sa pangkalahatan, kahit na natalo si Yang Kai, hindi ito isang malaking bagay. Galit na sinabi ni Grandmaster Troublemaker, bata, tinutulungan mo ang isang tagalabas. Huwag mong asahan na ang matandang ito ay magdadalisay ng anumang kayamanan para sa iyo sa hinaharap. Kinagat ng Lady Boss ang kanyang mga labi at nakangiting sinabi, matanda na ang matandang ito. Huwag kang madaling magalit, madaling paikliin ang kanyang buhay. Galit na galit si Grandmaster Troublemaker kaya baluktot ang kanyang ilong. Si Yang Kai ay tumingin sa gilid sa takot na abandonahin ng matanda ang gawain. Sa kabutihang palad, kahit na siya ay galit, siya ay isang tao ng kanyang salita. Matapos may handa ang mga materyales ay agad niyang sinimulan ang pagpino. Isang jade ring ang na-activate, at ang malupit na aura ng 7th grade heaven opening ay kumalat. Sumigaw si Grandmaster Troublemaker, umalis ka. Walang pag-aalinlangan, binalot ng Lady Boss si Yang Kai at lumipad pabalik ng libu-libong milya. Sa isang dagandong, yumanig ang lupa at yumanig ang mga bundok. Parang nanginginig ang buong bituin. Pagkatapos, lumitaw ang isang eksenang nagpasindek kay Yang Kai.
Ang panlabas na singsing ng mga bituin ay tila naakit ng kung anong puwersa at dahan-daang umiikot. Hindi lang iyon, ganoon din ang ginawa ng mga singsing ng mga bituin sa kawalan. Ang unang pag-ikot ng mga singsing ay hindi masyadong mabilis, ngunit sa paglipas ng panahon, ito ay naging mas mabilis at mas mabilis. Isang sensational na aura ang kumalat mula sa mga bituin. Tumangala si Yang Kai at nagulat nang makitang ang mga bituin na ito ay nagtipon sa isang hindi maipaliwanag na spirit array, at sa gitna ng spirit array na ito ay ang nagliliyab na Sunstar. Ang paraan ng pagpino ng langit at lupa. Bamulong ang Lady Boss. Ito ay isang nawawalang paraan ng pagdadalisay. Sa mundong ito, si Grandmaster Troublemaker lang ang nakabisado nito. Kapag matanda na ang matandang ito, natatakot akong mawala ang pamamaraang ito. Ang paraan ng pagdalisay ng langit at lupa. Nagulat si Yang Kai. Ngunit sa sandaling ito, isang nakasisilaw na liwanag ang biglang sumiklab mula sa araw, na nagpapaliwanag sa mundo. Isang sinag ng liwanag, na naakit ng hanay, biglang bumaril mula sa araw at bumagsak diretso sa mga bituin kung nasaan si Yang Kai at ang iba pa. Namutla sa takot si Yang Kai. Kahit libu-libong kilometro ang layo niya, ramdam pa rin niya ang takot sa kapangyarihang ito. Kung tatamaan siya ng ganoong kalakas na pag-atake, malamang na bumagsak kaagad ang bituin na ito. Sa isang putok, ang sinag ng liwanag ay bumagsak, at ang mga bituin ay nanginginig ng malakas, ngunit hindi sila nabasag gaya ng inaasahan ni Yang Kai. Ito ay dahil ang sinag ng liwanag ay direktang sumabog sa Small Universe Furnace. Sa isang iglap, ang mga pattern sa ibabaw ng Small Universe Furnace ay sunod-sunod na lumiwanag, at isang nagliliyab na apoy ang nagliyab sa loob. Napatulala si Yang Kai. Naunawaan na niya ngayon kung bakit tinawag na Heaven and Earth Refining Method ang pamamaraan ng pagpino ni Grandmaster Troublemaker. Ang pundasyon ng kanyang paraan ng pagdadalisay ay upang akitin ang apoy ng araw at gamitin ang kapangyarihan ng langit at lupa. Ang gayong kahangahangang pamamaraan ay lampas sa kanyang imahinasyon.